LeBron James may mensahe kay Rob Pelinka at sa Lakers front office. At Golden State versus Celtics preview, kailangan manalo ang Warriors bukas para umakyat sa standing. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original multifunctional watch, ideal for birthday, holiday gifts, Valentine's Day, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Umiskor si Norman Powell ng 22 puntos, si James Harden ay dumagdag ng 21 punto at 12 assists, at tinalo ng Los Angeles Clippers sina LeBron James at ang Los Angeles Lakers sa score na 116-102. Nitong Lunes ng araw sa unang pagbisita ng Lakers sa bagong Intuit Dome, nag-ambag si Kawhi Leonard ng 19 na puntos at si Ivica Zubac ay nagtala ng 21 punto at 19 na rebounds para sa Clippers sa unang laban ng season sa pagitan ng dating magkaribal sa Crypto.com Arena sa downtown Los Angeles. Nagtala si LeBron James ng 25 puntos at 11 assists habang dumagdag si Rui Hachimura ng 19 na puntos. Si Anthony Davis naman ay may 16 na puntos at 10 rebounds sa kanyang pagbabalik matapos hindi makapaglaro dahil sa plantar fasciitis. Natapos ang dalawang laro na winning streak ng Lakers. Naitay ni Leonard ang kanyang season high sa paglalaro ng 24 na minuto, ngunit hindi na siya naglaro sa ika-4 na quarter dahil sa patuloy na minutes restriction sa kanyang ika-5 laro ng season. Umiskor siya ng 8 sunod na puntos upang maabot ang mahigit 14,000 career points in third quarter, kung saan naabot ng Clippers ang kanilang pinakamalaking kalamangan na 26 na puntos. Matapos ang laro, may mensahe si LeBron James kay Rob Pelinka at sa front office ng Lakers na ayon kay LeBron nang siya ay tanungin patungkol sa margin of errors ngayon ng team. Sinagot niyang ganito na raw binubuo ngayon ng Lakers. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang star ng Golden State Warriors na si Steph Curry ay pinangunahan ang kanyang koponan sa dalawang magkasunod na tagumpay na lubhang kinakailangan. Nagtala si Curry ng 31 puntos sa panalo laban sa Minnesota Timberwolves noong Huwebes at dumagdag ng 26 na puntos sa tagumpay kontra Washington Wizards nitong linggo. Gayunpaman, hindi nakatapos si Curry ng laro laban sa Wizards matapos niyang matapilok at maglakad papunta sa locker room habang nahihirapan. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, si Steph Curry ay umalis papuntang locker room na pilay sa kaliwang bukong-bukong, kaya't parehong sina Curry at Draymond Green ay umalis ng laro dahil sa injury sa laro. Bumalik na si Draymond sa bench suot ang sweats habang halatang pilay sa kaliwang binti. Nagsalita si Curry sa mga reporter matapos ang laro at nagbigay ng simpleng update tungkol sa kanyang kondisyon. "Pakiramdam ko ay maganda," sabi ni Curry. "Kita-kits sa Martes." Ang Golden State ay magho-host sa defending champion Boston Celtics sa Martes at mukhang inaasahan ni Curry na maglalaro siya. Ang mga laban na ito ay palaging inaabangan ng marami lalo na tinalo ng Golden State ang Boston sa 2022 NBA Finals. Maaaring wala si Draymond Green para sa paparating na laro matapos na maagang lisanin ng laban dahil ayon kay Om Young Misuk ng ESPN, sinabi ni Steve Kerr na sasailalim si Draymond Green sa MRI upang malaman ang status ng kanyang calf injury. Sinabi ni Kerr na sinabi ni Steph Curry sa kanya na hindi niya iniisip na seryoso ito, ngunit pareho silang itinuturing na day-to-day. Gayunpaman, mukhang si Green ay maaaring hindi makapaglaro ng matagal. Ngayon kasalukuyang may record na 21-20 for Golden State this season. Babiyahe ang Boston Celtics sa Northern California upang harapin ang Golden State Warriors. Magaganap ang tunggalian sa Oracle Arena. Leading ang Celtics sa head-to-head series na 210-141. Gayunpaman, tinalo ng Warriors ang Celtics 118-112 in Boston last November 6, 2024. Ang Celtics ay may record na 6-4 sa nakaraang 10 laban nila kontra Warriors, kabilang ang 3-2 sa 5 laban sa San Francisco. Bakit pwedeng manalo o matalo ang Celtics? Ang Celtics ay nasa isang mini-slump, may record na 3-4 in last 7 games at mukhang malayo sa pagiging defending NBA champions. Gayunpaman, isa pa rin sila sa pinakamahusay na koponan sa liga, kasalukuyang hawak ang ikalawang pwesto sa Eastern Conference. Noong huling laro nila kontra Warriors ngayong season, maganda ang naging simula ng Celtics. Ngunit bumagsak ang kanilang laro sa ikalawang quarter dahil sa hindi magandang performance.
nakabawi sila sa ikatlong quarter ngunit muli silang bumagsak sa ikaapat. Dito kakailanganin ng Celtics ang kanilang mga star players. Kailangang ulitin ni Jason Tatum ang kanyang performance nung nakaraang laban kung saan nagtala siya ng 32 puntos habang may shooting na 10 of 20 from the field. Nag-ambag si Derrick White ng 26 na puntos na may shooting kabilang ang 7 of 16 from the 3-point line. Nagbigay rin ng kontribusyon si Neemias Queta na may 14 na puntos at si Peyton Pritchard na may 16 na puntos. Hindi naglaro sina Jaylen Brown at Kristaps Porzingis sa larong iyon. Makakatulong ang pagbabalik ni na Brown at Porzingis sa kanilang shooting dahil nagtala lamang ang Celtics ng 42.2% shooting from the field and 35.2% from the 3-point line. Natalo rin sila sa rebound battle, 53-47. Ang depensa nila ay nakapagtala lamang ng 3 blocks at hindi naabutan ang 12 turnovers na nagawa ng opensa. Sa kabila nito, napatunayan na ng depensa nila noon na kaya nilang pigilan ang magagaling na shooters, kaya't kailangang bumalik sila sa fundamentals. Mako-cover ng Celtics ang spread kung magiging mas mahusay ang kanilang shooting at maiiwasan ang pagbagsak ng laro sa ikalawang quarter. Dapat din nilang manalo sa rebound battle upang hindi bigyan ng dagdag na oportunidad ang Warriors. Bakit pwedeng manalo o matalo ang Warriors? Si Stephen Curry ang nagdomina sa Celtics noong huling laban nila, nagtala ng 27 puntos at pinangunahan ang Warriors sa panalo. Kamangha-mangha, may average siyang 25 puntos bawat laro laban sa Celtics sa Boston na pinakamataas para sa isang point guard sa kasaysayan ayon sa StatMamba sa X. Mas mababa ng bahagya ang stats ni Curry laban sa Celtics kapag nasa Oracle na may average na 24 na puntos, 5 assists at 5 rebounds sa 13 career games. Ang panalo sa rebound battle laban sa team na karaniwang nananalo dito ay nagbigay din ng malaking ambag sa tagumpay. Sa huli nagkaroon sila ng dagdag na oportunidad dahil sa 15 offensive rebounds. Nag-deliver din ang depensa ng Warriors sa 6 na steals at 5 blocks. Mako-cover ng Warriors ang spread kung ipagpapatuloy ni Curry at ng starters ang magandang shooting at ang bench ay muling mag-step up. Dapat ding makontrol ng depensa ang laro ni Tatum at ang eksplosibong opensa ng Celtics. Ang Celtics ay may record na 16-25-1 versus spread, habang ang Warriors ay 19-21-1. Sa kabila nito, ang Celtics ay 8-10-1 in spread for road games while the Warriors are 9-12 in home games. Ang Celtics ay 3-6-1 record versus spread kapag kalaban ng Western Conference, habang ang Warriors ay 4-8-1 record laban sa spread kapag kalaban ang Eastern Conference. Kung kumpleto ang lineup ng Celtics, posible silang manalo sa San Francisco at baligtarin ang takbo ng laro. Bagamat pinakita ng Warriors na kaya nilang talunin ang Celtics, mahirap talunin ng isang team ng 2 beses sa isang season. Gayunpaman, inaasahan ang magiging dikit na laban na ito kahit na maaaring kulangin ng Warriors sa huli. Kung ang Warriors ang mananalo sa laban na ito, sila ay aakyat sa standing bukas. Pero sa inyo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.